Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Nag-adjust ako sa ano. Oo nga. Natakpan ko yung sarili ko. Hi, Besh. Hi, Besh. Ganda na ano mo, damitan. Hindi ko nga ito ginagawa na ilang mga. Ah, Dapat kasi for ano to eh. For Ano? a guest, pero yun. Ay, Anyway, welcome back. kamusta ka na, Besh? Okay naman ako. Sarap na upo mo. Yeah, I know. I think I could get used to this. Yes. Ikaw, sa ating dalawa, ikaw yung very comfortable sa mga couch. Ako parang na-awkward ako. Talaga? Bakit? So, anong gusto mong upuan? Hindi, maganda nga. Maganda, go. Ganito ko si Amin eh. Yes. Sorry. Hindi, pero may tanong ako for you. Mm. Ano yung mga hat na sinusuot mo? Hindi ako mahilig sa hats eh. Wow! wala ba? Ano nga ba? Siyempre yung... Hindi, kasi sige. napansin ko, alam mo yung kapag mag-aano ka, maglalagay ka ng bio sa mga social media Hirap na hirap ako dyan. Diba? So, Kung ano-ano na lang yung mga abstract na nilalagay ko. baka ilalagay mo kasi, di ba, parang i-describe mo either work mo, pero ayaw mo din na puro work ilagay mo, ganyan. O ayoko din maging personality, pagiging doktor. Yes, alam mo parang, ayoko kasi na outside the clinic ay doc yung ano. So, kunwari, diba? Hindi rin ako naggaganyan, nagpapatawag ng ganyan. So, kunwari, magpapakilala ako sa reunion or sa book club mo. mga ganyan. Parang, huwag na ako i-doc, please. Kung hanggat maaari nga, kung pwedeng hindi ma-bring up eh. Kasi parang may, alam mo, there's a time and place to be that. So, parang, isa yun sa naisip ko na, ang laking ba nung parang mapapaisip ka, ano nga ba ginagawa ko, di ba? Totoo. Kaya nahirapan ako mag-prepare sa episode Ay, sorry. na to. Na kanina lang naman. Oo. Pero, ano ba? I think, nag-isip pa rin ka ngayon. hindi, kasi kasama naman yan sa thesis nga ng podcast. Ay, may thesis. Sige. Na gusto natin mapakita na basically tao tayo. It just turns out na doktor yung trabaho natin. But we are so much more than that. And Wow. I'd like to to highlight that in this episode. Pero alam mo yun, marami na rin kasi tayong episode on other things outside med. So, we've had an episode. So, you can check that out. Pero may episode na rin tayo on writing, on Reading. Yung ano? Speaking. Literacy pala ito. Or parang napag-usapan na rin natin yung pagkain sa med, mga sinusuot sa med, ganyan. Na alam mo yun, hindi mo kailangan maging doktor para iniisip din mga yun or maging problema yun. So, wala lang. Gusto ko lang i-announce. Gusto ko lang ipakita through this episode na marami tayong bagay na ini-enjoy na ginagawa outside of the medical profession. Baka very immersed ka kasi sa iyong work and your passion, kaya ano. Alam mo talaga, pag halimbawa tinatanong ko, anong mga hobbies mo? Nahihirapan akong sagutin. ba? Kasi yung weekend ko, backlog. Work eh. Kasi, Hindi ko alam. So di ba crush kita dati? Ha? Oo nga, ano ba? Crush kita dati. Tumalikod. Ano? Crush kita dati kasi parang sabi, pag, di ba, hindi naman tayo magkaklase. So parang yung alam ko about you, chismis lang lahat. So parang, so sabi, ikaw nga yung class president, nagwa-violin ka, tapos, di mo nakalimutan mo. Dati yun. Hindi, pero yun yung mga, natutuwa kasi ako sa mga taong, ay, ang galing, very ano siya, ang dami niya ginagawa. Madami din mo ako ginagawa. Pero, Hindi nga lang hobbies. So sabi ko, ang cute pa niya. Bakit ding ka na naging crush kita? Hindi, okay lang naman na di mo ako naging crush. Okay. So ang point nito is to celebrate the hats we wear outside of medicine. Ayan. So yung mga hats na hindi mo maisip ngayon, magkakahat ka ngayon. Sige. Bigyan mo ako ng hat. But before that, Besh, So we are Kwentong Callroom Podcast. May pag-face sa camera. we're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. Ayan. So, Nakakonsyos ako yung audience. hi guys! Pero why not soon, no? Magkaroon ng live recording. Dapat, Diba? comment kayo Malaki kung gusto yung nyo. space Yes! eh. Oo, tapos, pwede sila mag-comment, ganyan. Oo. Pwede tayong magpa-slido. Very interactive. Kasi, yun naman yung point nito eh. Para na, sa mga old listeners yan. yes! Na anong gagawin? Kung matagal na kayo nakikinig and you'd like to join the conversation, you can still do that kahit wala pang live recording. Comment kayo, like, share,
sabihin nyo sa kapitbahay, kaklase, kwento sa nanay nyo na, I saw this podcast. Yan. Tapos, I'm just really happy that we have spaces like these to talk about important, not important issues. So, yun, join the conversation. Yes. And you? At sa mga new listeners, salamat at naligaw kayo sa podcast namin. Yes, Feeling ko kaya nyo to kinlik kasi may mga kaibigan kayo na marami ring hats. Or may mga kaibigan kayo na ginagawang personality pagiging doktor. So ito naman ay parang the antithesis to that. Oo. Okay, Parang okay. sabi nga niya, we're more than that. Wow. Yeah, and alam mo, hindi naman kailangan na marami kang hats. Oo. Pero ayoko lang din kasi na, alam mo yun, when we enter medicine, it tends to consume our whole lives. Na parang, weekend ko para sa pag-aaral. Tapos yung 8 to 5 ko ay puro classes, puro exams. Pero in ganyan. fairness to, hindi ko alam kung na-feel mo, pag bago kang pasa, feeling mo talaga, 90% ng buhay mo, doktor ka, pag bago kang pasa. Kasi, boards, bago kang graduate. kasi isipin mo, ang pinanggalingan mo, internship na 24-hour duties, Oo. tapos yung pagpe-prepare mo ng boards, ang naaral mo, Krebs cycle, Oo. tapos mga Staphylococcus aureus, parang, Oo. alam mo, ano siya, ang metaphor ko for that is nagiging walled city siya. Na parang, Intramuros. hindi, walled city na, in this world, iba yung language, iba yung kalakaran, na so easy to forget na may world outside. Lalo na pag yung kasama mo ay mga med din. And the tendency is, kapag doktor ka, yung friends mo, karamihan doktor kasi how else? Diba? True. So, ayun, kaya super thankful ako for my friends who are not in the medical profession. Shout out sa inyo, na when I see them, it's always so refreshing. True. Kasi parang, pag-uusap sila about yung mga terminologies nila sa work. Alignment. Yan, mga ganyan. Ano pa mga terms Alignment, sila? mga... Let's circle back. Oo, yung ganyan. Circle back. Wala Sorry namang ganun sa, let's circle back sa ano rounds. yung sorry for the late revert. Ay, Oo. ganyan. Parang, ibang mundo na refreshing. And I don't know, parang it's both humbling and reassuring to be reminded that there's a world outside medicine. True. Yun. I That think ends. closing Oh, na. I think closing hindi, ito na. Start Sige. na. Okay. Mauna So, ka. ang format nito, Ay, sige, oriental, sige. ang format nito, Format. sabihin natin. Oh. Hindi, kasi, doktor ako at blank. Ganyan. Sige, may script. Oo. Sige. So, ano yung, gusto mo ba mauna? Mauna ka na. Ay, sige. Para ako. gagayan kita. Wow! Sige. Ako, doktor ako at manunulat. Yeah. Lalim. Writing. Jose Rizal is shaking. Hindi, kaya ko inuna kasi it took me so long to own that. Na parang, akala ko, parang in my mind, ang writing for a long time is a hobby. Na parang always minor to everything else I do. Na parang, ginagawa ko lang as stress relief. Ganon. Pero parang, na-realize ko through time, na-enjoy ko talaga siya. I used to think na kailangan, kung writer ka, published author ka, may libro ka, or laging lumalabas yung byline mo sa kung ano-anong publication. Pero, sa pangalan siya, ang writer ay nagsusulat. So, parang sabi ko, hindi ako makakarating dun sa published author, may libro, ganyan, kung hindi ko i-own na nagsusulat ako. And, well, na-enjoy ko kasi talaga siya. I write both for myself, both for an audience. And, therapeutic din siya for me. Napaprocess ko ang maraming bagay pag nasusulat ko siya. And ang sinasabi ko nga, feeling ko, pag nagsusulat ako, yung thoughts na gumugulo at nagpapabigat ng utak ko ay naliliberate sila. And they find space in the world. Yun. And ang isa sa pinaka-fulfilling sa akin, hindi lang siya sa pag may nagbasin. Yun, I'm so grateful already. Pero minsan parang may nagsasabi sa akin na, thank you for expressing the words na hindi ko masabi. Na parang, yun yung power ng literature. Kapag you make an emotion, a thought, concrete for people who are also going through it. Parang, ang galing. Parang, thank God na isa sa mga nagawa natin as humans ay makapag-communicate, makapagsulat, makapagsalita. Parang, ang galing. Bakit hindi ka nagsasalita?
Ay, syempre, alam ka namang, sabi ng nanay ko, bawal daw mag-interrupt pag may nagsasalita. Di wala na, Besh. Kapag tuloy-tuloy mo yan sa podcast at ako lang ang magsasalita. Hindi, agree naman kasi ako dun sa mga sinabi mo. Tsaka ngayon ko lang to sasabihin, hindi ko to sinasabi sa kanya. Pero binabasa ko talaga lahat ng sinusulat niya. Alam mo, feeling ko minsan hindi. Excuse me. Pero, to be fair, nasa substack ako Yes. niya, tapos lumalabas sa email ko. So, nababasa ko yung mga sinusulat niya. Aww. Diba? I appreciate nga na lagi mo siyang nilalike. At Hello! retweet. Sinishare ko yun, no? Sige nga, Una anong ako favorite mong naglalike. last kong sinulat? Nakalimutan ko na yung isa mong sinulat, pero meron kang sinulat na mamaya babalikan ko. Pero Sige. binasa ko talaga siya, tapos parang natuwa ako dun sa experience mo na shinare mo. Nakalimutan ko na, pero mamaya. Very general this attack. hindi. Meron talaga, promise. Binasa ko talaga yun. Okay, thank you, Beth. Kasi, at sabihin ko din sa kanya, Ano? may mga pieces kasi na mahaba. Pag masyadong mahaba, hindi ko siya nababasa ng buo. Hanggang gitna lang ako. Pero meron kang isang essay na sakto lang yung haba na binasa ko siya hanggang dulo. And ang recommendations. Ano, no? no? Ang marirecommend ko talaga sa inyo ay basahin niyo yung sinusulat niya kasi ang linaw talaga nung sinusulat niya. As in, hindi siya masyado, very, very promotion na to ng Substack mo. Thank you. Hindi kasi, hindi Nayak naman hindi ako. kasi kailangan na malabok yung words or parang nagpapakitang gilas ka. Kasi yung writing niya ay very clear. Aww. Hindi niya pinapahirapan. May mga iba kasing, may mga ibang binabasa ko na literature na ako yung nahihirapan. Parang saan na tayo pupunta? Yung sa kanya very clear yung kwento. Tapos maganda rin yung piece mo na sinubmit mo about Alin dun? yung hospital playlist. Binasa ko yun. Aw, thank you. Oo, yung musicality ng mga bagay-bagay. Aww. Oo. Wala, binabasa mo pala talaga. Oo. Hindi, kasi, Beth, kung hindi mo siya binasa, hindi ako ma-offend. Binabasa ko Promise. naman. Wag lang Aw. sobrang haba, besh. May comment pala. Pwede bang ano? Anong gusto mong word Pwede ka? 1,000 words lang tayo. Sige, next time may condensed version. Oo, nakikita ko naman yung mga highlight nung mismong Yes, Tsaka yung yes. latest niya, yung poem niya. Nagbe-venture na rin sa poetry. Aww. Kabahan na kayo. Wow. Kung sino man kayo. Sorry, mukhang masira ko yung Diba? set dito. Oo. Thank you, Besh. Oo naman. It's very encouraging. Oo. And with that, ano yung sayo? Tapos ka na ba sa ano mo? Hindi, sige. Ang last bit ko dyan Ito ay... pala talaga. I really Was like hoping. words. Parang, aside from kasi parang ang na-appreciate ko about writing kasi ay na-explore ko yung power ng salita. And doesn't even have to be in English. I write in English kasi doon ako nasanay. Pero, Di ba first language mo nga? yes, totoo talaga yun ha. Oh, ay, sorry. Hindi to joke. First language ko talaga. Hindi ako pwede mag-Tagalog dati. Pero, ayun nga, parang May penalty ba? sa Piso-piso. bahay. As in, parang bawal daw ako manood ng teleserye dati. Ganong level. Pero, parang, nakikita ko kasi yung power ng pag na-communicate mo ang maraming bagay, both politically, emotionally, kapag may kaaway ka or nag-away kayo ng jowa mo, tapos nasasabi mo kung ano yung inaramdaman mo and naunawaan ka niya. Alam mo yung, sometimes our thoughts make us feel so alone, pero kapag may nakakaintindi sa'yo na ganun yung pakiramdam, parang, oh my God, ay, may magandang quote by James Baldwin about that na parang, you think, sorry, I'm paraphrasing, pero parang feeling mo, ito na yung super alone ka in how you feel and how you think, and then you read. Kasi parang through those words, alam mo na, okay, may tao X years Hindi ago. isolated yung Yes, experience may tao mo. across the world na naramdaman din yung nararamdaman mo. And yun, like what we said earlier, it's both humbling and reassuring. Yun lang. Ganda. Okay na, ikaw na. Okay na. Ganda. Stop na ako. Ay, Yun na. sorry. Hindi na ako salita ulit. Sige. Sige. So sa akin naman, Oo. feeling ko yung isa pinaka-obvious ay doktor ako at gusto kong umarte sa stage. Oh! Feeling ko may ganun. You're an actor. Huh? Bakit hindi na lang ganun? I'm an actor. Alam mo, hindi katulad, hindi ko siyang makiklaim. Ever. Siguro ano lang, hindi ko alam. Girl, hindi ko kayang umarte like you. Wow. Mag-inarte lang. Sige, Hindi, finish kasi your parang argument. yung sa akin kasi, tanggap ko na, kasi di ba parang pinag-usapan nga natin, isang alternate career ko ay either a journalist, a news anchor, or a theater actor. Okay. Yun yung talagang gusto kong gawin in life. Pero syempre, tanggap ko na iba yung career trajectory ko at path ko at di ako kasing tapang na iba na kaya mag-pivot Okay. ng career na iwan to lahat at biglang mag-audition sa kung I saan. love it. Hindi ko siya kaya. Mamaya Hamlet ka na. Or Orpheus, ganyan. Yes, oh. So, hindi ko siya kaya. So, ang pinakamalapit na lang for me ay improv. Oh. Tapos yung improv kasi, dahil nga kailangan mo lang yung skills at nakapag-participate naman ako dun sa mga formal training,
okay na siya na yun na yung outlet ko. Hindi ko rin kaya mag-part-time na mag-theater kasi pag theater, kailangan ko mag-prepare. Mahaba yung preparation. Pero pag improv, as the name suggests, improvise lang siya. So, kailangan mo lang yung skills. Ano tawag sa'yo? Improviser. Ganun. Siguro yun na yung pwede. Oo. Yun Yun sabihin siguro mo. yun pala. Ulitin mo Okay. yung statement Doctor mo. ako at improviser. Oh. Very crammer yung katunog niya. Parang kaya ko mag-improvise ng kahit ano, ganon. So yun na yung pinakamalapit na pwede kong masabi sa theater at feeling ko, yun na yung pinaka-fulfillment ng frustration ko na alternate career. Oh. Uy, hindi nyo natatanong, nag-summer keme ka sa PETA, di ba? Oo, ginawa ko yun nung gap year ko. So sa Oo. mga nagka-gap year, pwede nyo gawin yung mga dreams niyo na alternate. Ang galing kasi it's something so unlike medicine but also so like medicine. Kasi parang you're also improvising, at the same time you're performing. Kaya di ba nagkaroon tayo ng, segue, nagkaroon tayo ng episode on Yes! improv kasi it Uh-huh. helps develop doctors' soft skills, teamwork, collaboration. So yun yung isa sa mga, siguro mga ginagawa ko. Oh no, hindi naman every weekend, pero pag may mga times na nagkakaroon ng invitation to jam, meaning to play with other improvisers, mag-exercise kayo ng ganyan, or magpa-perform kayo sa ganyan, hindi naman siya big thing na parang maraming crowd, hindi katulad ng Spit, which is a big na improv group na, pero masaya lang ako na merong ganong outlet and I can be someone else na hindi ako yun usually. It's an excuse for me para maging masamang tao. Ay! During that scene, it's an Oh! excuse for me para maging mataray. Parang ganon. Like, ano siya, ibang mundo siya. And palagi kong sinasabi na, in general, kapag nakakatungtong ako sa stage in whatever capacity, I feel comfortable. Siguro dahil sinanay ako ng nanay ko mag-declamation nung bata. Oo nga, sabi mo nga yan. Ng oration, ganyan. Hindi kasi pwede. Magagalit yung nanay ko pag umiyak ka sa stage, tapos pupunta ka sa kanya. Nangyari yun sa'yo, di ba? Nangyari yun, kaya hindi ko na inulit. Aww. Kasi nagalit siyang maigi. So, simula nun, talagang pag nasa stage, laban. Ang ganda ng ganyang attitude. And I love the metaphor that in improv, you literally step out of your usual role. Oo. Ang ganda. Tapos, alam mo, syempre umattend naman ako. Nung online, naalala Hindi mo mo. ka na ibalik. Char. Hindi, babalik ko. Bakit ba? Ibabalik ko, wala ka sige, magagawa. fine. Oh, Hindi, go. kasi, marami nagsabi sa akin na parang nakikita nilang kaya ko yung mag-improv. But ako na ika-counter ko yon. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Super galing mo kasi hindi, alam mo yung, ang hirap mag-think on your feet. Tapos parang kailangan mo lang talaga, okay, let's just work with this. Tapos, kahit pa nakakahiya, kahit cringe, kahit nakakatawa, ino-own mo siya na parang, Oo, diba? laban. Oo, parang, bahala ka, basta ako, sinabi ko to. Yan, pag paninindigan mo siya. And, ganun kang tao. May ano to, no, May process. analysis. Ito naman pala therapist ko. Sige, Ganun kang tao. Pag may nabitawan kang salita, hindi mo siya babawiin. Ganun ka talaga. Oo, promise. Bakit pa maghali ka? Bawal makita yung chat group. Ay, sorry. Kasi parang, ano din siya eh. Pag nagdesisyon ka ng ganito, ako kasi parang, ngari, may bibigay akong desisyon. Biglang maya-maya, ay, wag na lang kaya. O kaya, try kaya natin to. Hindi ka ganon. Kaya sa ating dalawa, ikaw ang namimili ng restaurant na kakainan. Tama, Like diba? mamaya. Oo, diba? Kasi ikaw yung matapang kang magdesisyon. Na I know it's not Sana tama. hindi na, it's not always as easy as it looks, but you make it look easy to just let things flow, and that's a skill. Grabe yung emotion Bakit ko parang dito. galit na galit ka? Ayaw kasi pinamaliit mo sarili Sorry, mo. sorry. Kasi kahit pa, and Ang suot ko. O, tapos. ay, wow. and about theater actors, ang taas-taas ng respeto ko Diba? for theater actors. Pag nalaman ko na itong artista Ay, ay galing nag-start, teatro? yung parang, wow, ang galing. As Diba? in, alam ko kasi yung pagod. And alam ko kailangan i-replicate yung galing mo every time. Walang recording, ganyan. Well, it's so amazing. So, kahit na hindi mo inabot, Besh, I think ang galing mo lang din na nahanap mo rin yung improv that allows you to still do that. Nung pandemic ko pa siya gustong gawin, pero yun nga, dahil wala nga may gusto sa department natin. Oh, I'm sorry. Ako na lang yung push outside. Galing. Congrats to you in Wow. finding that to enjoy. O, ikaw. Ay, doktor ako at I'm a reader. Yan. So, hiniwalay ko siya sa writing kasi hiwalay na enjoyment ko talaga ang reading. So, it might sound like, nagbabasa ka naman sa med. Ang dami mo binabasa, ganyan. Tapos, hindi naman exactly skill siya. Kasi, hindi ko masasabing may magaling magbasa or better reader, ganyan. Pero,
I think, kaya ako nasasabing I'm a reader. 'Cause I allow it to occupy so much of my time and I enjoy it. Kasi parang, alam mo to na hindi ako masyadong maluho in terms of like maraming bagay. Like, hindi ako yung tipong kailangan kong bumili nito, ganyan-ganyan. Pero pag iiwan mo ako sa bookstore, besh, wala na. Wala. Para, walang budget para sa libro. As in, I mean, walang budget in the sense na, pag Walang nandun limit. ako, walang limit. Parang, basta nabili ko to, okay lang. And, ganun talaga ako na, I enjoy buying books, I enjoy reading books. And yan, nabanggit mo na may book club akong sinalihan. And honestly yun, shout out to Silent Book Club Manila. It's one of my better decisions in life na, kasi ano siya, pandemic din nun. At Zoom lang yun yung option. Nagka-Discord ako para doon. Kasi parang biglang may nakilala kang like-minded people, mahilig magbasa, mahilig mag-geek out about books. And it's not like we like the same books. May mga kilala ako na hindi agree sa mga opinions ko on some books or iba yung mga gustong books. But that space allows us to enjoy being a reader. Kaya parang habang nagsistay ako dun sa book club na yun, parang lalo akong nagiging proud na reader ako, na enjoyer ako of books. Sige, yun yung isang word. Enjoyer of books na parang super allowed lang mag-geek out and be nerdy about something. I think it's so beautiful that we're allowed to enjoy our fandoms, enjoy our quirks, enjoy our nerdiness, na nasa-celebrate siya. And I think reading is another way for us to celebrate that. Ayun. So, yun, parang, kaya ako nasabi it occupies my time kasi bukod sa actual na pagbabasa, nag-uusap kami about books, nakikita-kita kami to discuss the books we read, tapos may mga book events kaming sinasalihan. Book events meaning, may author na dumating, puntahan namin, usapin namin about books, tapos, I guess, connected din to writing na ma-amaze ka lang talaga na, okay, itong taong na to, na-create itong world na to, tapos na buo niya tong mundong to na ngayon ini-enjoy natin. And I guess also consume kasi maraming books ang parang nag-occupy ng hindi addiction parang nag-occupy siya ng a lot of my time, lalo na nung college, nung med school. So mga favorites ko ay Jane Austen, Sherlock, Anne of Green Gables, Little Women, Harry Potter, ba? Ang dami, kahit comics, ganun, parang ang dami. So, I'm allowed to enjoy worlds beyond the one we're existing in. And parang, wow. Parang, ang galing lang. And even yan, ngayon, mas nag-venture na rin ako in non-fiction, in poetry, kasi nakikita ko na there are many ways to thread together words to evoke a feeling and to evoke thought. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Tama na, okay na. Ikaw na. Hindi. Nakatingin kasi ang ganda nga ng mga sinasabi. Wow. Tapos parang nakakatuwa lang na nakahanap ka ng sobrang like-minded people through your book club na pwede kang mag-geek out. Sali ka. Tapos, anong tawag nito? Sige, mamaya. Mamaya na lang. Pero agree talaga ako dun sa mga sinabi mo kasi meron din akong sariling thoughts about it. Okay. So, yun. Ano pa ba ang mga sinabi mo? Yun, wala lang. Ang kasi, tama ba? Halos lahat ng writer ay reader. I would think so. Kasi Wala akong kilalang hindi. Hindi ka naman makaka-acquire ng ganong skill of writing kung wala kang nire-role model. Or Hindi lalawak yung vocabulary, imagination, creativity, di ba? para siyang exercise. Oo, na, di ba? You see other people do it. Diba? Mga ganyan. Oo. Tapos, I think it's a way also to explore thoughts. Kasi hindi naman necessarily na pag nagbasa ka, same kayo ng writing style. Oo. Pero parang ma-explore mo kung how to Pero I would say, siguro, pag pinagsama-sama lahat ng mga binanggit mo kanina, that's your writing style. Kung ano may mga nakuha kang bits or pieces na,
ay maganda tong style na to or ganitong skill na to on how you tie things, how you start or end thought, di ba? Tsaka reading, parang exercise siya in thinking. Hindi ko sinasabi na yung mga hindi nagbabasa ay, or hindi mahilig magbasa ay, hindi nakaisip. There are other ways to exercise thought. Pero, parang kapag na-immerse ka sa iniisip ng iba, or sa mga naisip ng ibang tao, parang, Prompt siya di ba? and it exercises empathy, na parang, you are allowed, doon ako pinaka-na-amaze na writing, yung parang na-question niya yung mga preconceived notions ko about the world. Tapos nadi-disturb siya. I think that's what art really does. It disturbs, it disrupts, it shakes the status quo. And that's good art. Sorry. Ganda. Ikaw naman, na-conscious ako pag nakatitig ka sa akin. Hindi ako sanay. Wow. Oo, Kasi tama. magtitignan. Ay, siya. Ako naman ay doktor ako at hindi ko ulit ma-claim. Oh, Ano bakit? ba? Alam mo, i-train kita dito. Ayoko. Ano ba? And I like to cook/bake. Oh, meron naman. Oh. Okay, sorry. Oh. Pero hindi ko ma-claim na, ano ba to? Chef? Ganun ba? No, hindi siguro. Baker. ganun. Ibang bagay naman yun. Kaya nga, so ano, I sige, like sabihin mo na lang. cooking enthusiast. Pwede din. I'm a food enthusiast. Baking Pag food- enthusiast. sige, fine. So yun, Oh. ako kasi, yung nanay ko, hindi talaga niya ako tinuruan magluto. Ever. Parang, Talaga ba? wala talaga. Kahit ang classic niyang niluluto ay leche flan. Hindi ko yun natutunan sa kanya. Hindi ko pa rin naman akong paano gawin. Pero yun sana, alam mo yung, di ba may mga iba na pinapamana yung recipe? Oo. Hindi niya tinuro yun sa akin. Yung nanay mo kasi ano talaga siya, ayaw niyang gumagalaw ka eh. Gusto, Oo. di ba? Gusto niya, hindi Kaya ako na talagang anak. sobrang obese ko nung bata eh. Talagang wala talagang galawan. Kung pwede nga siya ngayong umuya para sa'yo, feeling ko Kaya ginawa nga na niya. So Oo. yun. So hindi talaga niya ako tinuruan magluto. Yung pag-bake, hindi siya nagbe-bake. So nagulat siya nung dinalan ko siya ng cookies. Parang, saan mo ito natutunan? Yung mga gano'n na parang nag-bake ako ng cake for her. Parang, saan mo ito natutunan? Sabi ko, ano lang, YouTube or parang recipe lang. Kasi siguro nakatay sa personality ko na pag nagluluto kasi ako at merong recipe, sinusunod ko siya on the dot. As in yung mga ratio, proportion, fraction. lahat yun sinusunod ko. 3/11, kaya mo yun. Oo, ganyan. kaya ko Oo. yun. Sa baking, sa cooking, ganyan. Tapos, wala lang. Gusto ko lang na gumagawa ng mga bagay. Yun siguro yung isang parang broader theme. Thematic analysis pa. Gumagawa ng bagay. So, cooking, ganyan. Tapos gusto ko rin na nagbibigay ng something sa ibang tao. Like yung binibake ko, tumitikim lang ako ng cookies, pero hindi ko, yung iba binibigay ko na. Hindi, ganun ka. Alam mo, parang Ito na napansin. naman ako. Analyze mo na naman ako. Oo. Ano? Kasi, di ba, nasabi mo yan eh na, parang sabi ko, besh, bakit di mo to ibenta? I think, papatok naman to. Tapos, Naalala ko talaga, mag-bake sale tayo nung nawalan ako ng funding. Kaya ba talaga yung 5 million? yung kailangan mo ng pera. Baka masira na yung oven ko, hindi pa ako nakaka 5 million. Pero mag-bake sale tayo. Kala mo ano lang eh. Fundraising lang. Yun. Sabi mo nung sinuggest kong magbenta ka, sabi mo, hindi, ano lang talaga to, work of love lang siya. Na parang, doon ko na rin na-enjoy mo talaga siya. Kasi wala siyang profit. Actually, Ang daming uhugasan after mag-bake. tapos gagastos ka pa para doon. Pero, tas, in a way, alam ko ano din siya, magandang way para makatipid sa gifts, ganyan, di ba? Hindi totoo naman, di ba? Totoo naman. Kasi parang, gagawin mo isang gawa, tapos lahat bibigyan mo ng ganyan. Pero, yung mga bagay na na-appreciate ng mga tao, kasi, hindi mo yun mabibili. Yung effort na ginawa mo, wala makakabili nun. Sipin mo, nag-bake para sa'yo ang isang JB Best. Yes! Naalala ko na naman tuloy mga pinaglutoan kung hindi Ay! binalik ang mga bagay-bagay. Shout out. Nakikinig yun, Besh. Grabe Talaga ba? ka. Nakikinig Oo, siya? nakikinig yun. Hi. Ulitin ko. Para marinig niya ulit. Gusto mo ba ibalik? Ako lang kakausap. Ay, wag na. Ah, Huwag natin okay. ibalik yung lock and lock. Pero ano siya, nakikita ko din sa'yo. Fortune telling pala to. Parang nag-enjoy ka sa mga bagay na kaya mong sundan. Parang, okay, ito instructions. Tapos ang kakalabasan niya ay something na maganda. True. Ako yung tao na kapag merong i-assemble, babasahin ko muna talaga yung manual. Hindi ako yung parang go na parang, okay, gawin na natin. Tapos parang hindi. Ako binabasa yun. ko talaga yung manual. Ikaw yung ganyan. Ikaw yung, ito yung step, susundin ko yung step. Pag ang step 1 ay inhale, mag-inhale ka muna. Ganun ka, hindi ka magna-next step. Oo. Ganun. Tapos feeling ko,
ang Nalayo na tayo sa sinabi ko. ang baking at cooking ay way for you to exercise that in a way that allows you to use your hands. And I think that's also important. Kailangan may ini-enjoy din tayo that allows us to get creative. Creative pursuits totoo, siya eh. totoo. Even if meron ka instruction manual, dahil ikaw yung gumawa, it adds a signature to it that's uniquely your own. Oo, totoo. So yun, nung nasa US ako, nakatulong siya kasi pag nagluluto ka, nakakatipid ka. Tapos parang ang ganda pa ng kitchen doon. Na-compare talaga. Gusto ko yung kitchen ko doon. So parang, tapos may mga binibigyan ako mga international people na parang na-appreciate nila. So ano ka pa, ambassador ka pa niyan of Oo, Filipino very pride. Oo, Yes. piliin mo ang Pilipinas. Very ganun. Oo. Anong mga favorite mo ihanda para sa kanila? Ako sinigang. Alam mo, sinigang talaga yung parang, it sounds weird para sa ibang tao, pero pag natikman nila, ay, saya. Oh, diba? So yun. Nakapag-bake din ako doon. Oo nga, sabi mo nga. Oo, nakapag-bake din ako doon. So yun yung ginagawa ko. Actually, yung cooking, hindi naman siya parang free time kasi necessity siya for me. Yung baking, yun yung parang free time siguro. So yun. Yun yung akin. See, you should own Meron that. pa ba akong isa? O sige, ikaw. Oh, Baka wala na ako. Doktor ako at host. Ay, oo nga! Tingnan mo! Hindi mo naisip to! Exit na ako. Oo nga, no? Host ka din? Ano ba? Hostess ka. Pero kaya ko siya naisip, bukod sa podcast na to, yun naman dahilan eh, parang, kaya naman ako naging komportable mag-start ng podcast kasi I realized, nag-enjoy din pala ako mag-host. Nung bata ako, ang dami kong picture na may hawak kong mic. Pinapaano ka ba sa mesa? Huh? Yung tinalagay sa lamesa para magkanta, sayaw? Hindi, yun nga. Ang dami kong picture na naka-mic. Oo. Hindi ako kumakanta. Nagsasalita lang ako. It shows. Hanggang ngayon naman. As in, may mga, naalala ko pa yung mga, mahilig ako mag-interview, parang, Christmas party, ako yung mag-host, ganyan. Tapos, Kahit bata ka pa? well, nung bata, syempre yung pag-plan, hindi. Pero parang tipong, yung entertainment sa akin ay magsasabi ako ng joke. Dati, besh, ang dami kong memorize na Arab jokes. Tapos yung nanay ko, yun yung talent sa akin. As in, sasabihin niya, uy, maraming alam na Arab jokes. You know how some parents say, my son can sing. Yung mami ko, my daughter can make Arab jokes. Ganon! Ganon siya dati. Tapos, naalala ko kasi, kaya rin ako ganyan. And usually, yung mga nasa party ay, hindi siya kids eh. Hindi siya kids party. Hindi ako yung tipong mag-host ng tea party. Tapos andyan yung mga stuffed toys, tapos may mga friends. Ganyan. Ano sila, adults sila usually. Kasi, nung bata ako, yung parents ko, lagi akong dinadala kung ano-anong event nila sa work. Kasi di nila ako maiwan sa bahay. So, ang kasama ganyan. mo palagi sa grupo pag nag-reunion, adults. Hindi ka sa mga bata. Hindi. Syempre may ganun din. Pero kunwari, kailangan pumunta sa work ni mommy. Tapos kailangan ko maghintay doon bago umuwi. Naging komportable ako sa ganong environment na karamihan ng kausap ko ay adult. So, parang, syempre, magtatanong-tanong sila sa akin. Nasanay ako na okay lang sa akin na magsalitain na crowd. Tapos yung nanay ko kasi ayaw na nahihiya. As in, parang kunwari, sabihin ko, mami, nahihiya ako magtanong sa guard. yung nanay ko, ba't ka mahihiya? Nagnakaw ka ba? Ganun, oo! Ganun yung nanay ko talaga. Na-imagine mo ba siya? Ganun, di ba? Ganun siya. Parang, ba't ka nahihiya? Wala ka namang kasalanan. Ganyan. Magtatanong ka lang naman. So, yun, parang na-ingrain siya sa akin na, oo nga naman, wala nga naman. Tapos, Oo nga naman. parang nag-doubt pa eh, no? Ayun, so, naging komportable ako with the mic na, ayun, ang daming kong event. Tapos yun, ang isa kong layo ginagawa ng grade school din, yung, may open house na ang mangyayari ay yung mga magulang na gustong mag-aral yung anak nila doon or yung mga magulang. So, Montessori to? Oo, na parang gusto nila malaman, ano kayong ginagawa ng anak ko sa school, ganyan. Tapos papakita namin na, this is what we do, ganyan. So, we get these Parang tour guide. Hindi, by station siya. So, nandun lang ako. Parang nagbebenta, ganyan. So, I guess nasanay akong magsalita. Marami, ang labo ng word. Pero, nasanay ako sa mga bagay na kakailanganin ko magsalita in public. Not necessarily public speaking, but nagganon din ako. Nag-parliamentary procedure ako nung high school. Oh. Yes! Girl, naging speaker of the house ako. Para sa... Very ano ka doon. Ano? Sino ba ngayon? Si Sandro Marcos. Sa House of Representatives. Wow. May clarification. Pero yun, may ganun akong mga speaking. Yung may gavel-gavel, ganyan. May point of order, Very ganyan. masa mayor ka talaga doon. Oo nga, actually. Oo nga, no. Buti di ako nagpolitika pala. Wow. Ayun, pero may mga ganun. And
ayun, eventually, naging ganito na nagpo-podcast, ganyan. Tapos, yun, kinukuha Oo ako nga, di ba? Kinukuhang host. sa kung saan na Oo. minsan yung mostly galing sa nanay ko, parang mag-host ka ng ganitong event. From or- barangayang energy Oo. to formal. Yeah, lahat. Parang dati yung mga, nung mas matanda na ako na talaga pinag-host ng Christmas party namin na annual. So, ako nagpa-plan ng games, ako yung parang nag-encourage sa crowd. Tapos, dati kasi, iniisip ko, hindi naman to big deal. Mm-mm. Pero, na-realize ko, ang daming taong hindi komportable talaga with a mic, tapos hindi madaling mag-host. Kasi kaya nga siya profession eh. Kasi yung ibang tao, kailangan mo talaga ng enerhiya, kailangan lagi nag-think on your feet ka kasi paano kung walang gustong magsalita, anong gagawin mo? Tapos kahit yung mga pagmo-moderate ng mga conference sa med school naging useful siya kasi kunwari there are no questions. Eh syempre ikaw magko-question, di ba? Parang na-realize ko na thankful ako sa nanay ko na for many times during my childhood, binigyan ako ng mic. At kahit, minsan I think kumakanta rin naman ako, pero hindi yun yung naging talent ko. Pero dahil nasanay ako na maghawak ng mic, magsalita sa mic, parang marami rin akong nagagawa. And na-enjoy ko siya actually. Matagal ko yung in-known din. Not the hosting, but the fact that I also enjoy it. So dati parang lagi siyang utos ng nanay ko na mag-host ka dyan, ganyan. Or or kahit simpleng ikaw mag-opening prayer, ganyan. Lahat, nanay ko, ikaw. Mag-lead ng rosary, ikaw pa din, ganyan. So, parang andang... Pwede ka nag-lead ng rosary sa inyo. Naalala ko noon pag halimbawa nag-record tayo, tapos parang tatawagan ka ng nanay mo, minimute mo. Ay, hindi! Pandemic yun! Hiwalay ako na Pandemic ba room. Oo! Fine. Hindi. Kasi nung pandemic, mayroong rosary group kasi na Diba? Facebook. Tapos, pag kasama kita, na-mute siya. Sorry. Hoy, nag-block rosary pa ako dati. Basta, ngayon, na-own ko na na-enjoy ko naman siya. Na-enjoy ko enerhiya ng crowd. Natutuwa ako kapag naglaland yung jokes ko. Recently, pag nag-host ako ng family reunion namin, tapos, natuwa ako na, kasi alam mo yung people would go out of their way to really say na you did a good job. Nakaka-validate siya na, Good job. hindi ko nga, hindi. Thanks. Kasi may mga tao mag-message sa akin na parang, gusto ko yung pag-host mo. Tapos parang, ano ginawa ko? Parang minsan nga, feeling ko nga minsan offensive na ako. Pero parang, okay naman pala sa kanila. Tapos, wala, I like what I do. So, kailangan nyo ng host. Oo nga, ito na, kunin nyo na siya. Pwede kaming dalawa. Hala, bakit ako? Kasama ka. Ay, Hindi, I'm a better host when you're around. Wow. Totoo. Kasi, parang, as much as I enjoy holding a mic, parang mas masaya ako pag may kausap. Ikaw last mo na. Ako naisip ko lang habang kinukwento mo na, hindi ko rin siya ma-own. Girl, ano ba kailangan mo i-own? Titulo. Kailangan ng titulo. Ano to? Ay, lupa ba? Ganyan. Doktor Last mo na to. Bilisan mo. Wow. Verb siya. Oh. Doktor ako at in general, I like making people laugh. Ay, Feeling ko. ang ganda. Feeling ko lang. Perfect, tama. Hindi kasi, di ba ano mo yan? Siya na naman ang nag-describe. Sorry, sige. Ikaw muna pala. Mamaya. Ano I will ba? second the motion. Wala na kasi maisip na iba pa eh. Pero, ano ba? Siguro, parang sa akin, parang part na yun ng personality ko na pag meron akong naiisip na parang nakakatawa or parang witty, parang sinasabi ko lang siya regardless kung maglalan siya or hindi. Tapos, nabanggit ko na sa'yo na minsan nakaka-fulfill siya in a way. Sige, ikaw na nga magtuloy. Nahirapan na ako. Parang nakaka-fulfill siya in a way. Hindi ko ma-articulate, pero parang natural na sa akin. Kahirap na hirap talaga ako nun sa US. Hindi kaya nga sabi mo na super fulfilling sa'yo nung sila na yung natatawa. Oh, may time na ganun nga. Kasi parang na-feel mo, okay, kasi ano siya connection siya. Yung humor is a way to connect with other people. Yeah. Tsaka, mahirap. I've always had such high respect for comedians. Kasi, naging comedian na ako. Pamabayarin kita mamaya ng entrance fee. yan, lagi mo yan sinasabi. Kasi totoo, hindi lahat kayang gawin yun. Ganit ka na naman. Sorry, kasi naman di mo inuon. Sige. Kasi mahirap mag-connect sa mga tao and to touch on people's humor. Kasi iba-iba tayo ng humor. So,
pag yung mga tao natatawa sa atin, or like, hindi, parang pangit, tinatawanan tayo. Hindi. Pag naglaland yung jokes natin, it means na nakapag-connect tayo sa ibang tao. Kasi hindi naman kailangan yung pag-empathize natin sa ibang tao ay laging dahil pareho tayong nagdusa, pareho tayong naging heartbroken. Hindi naman ganun. Sometimes, humor really is just Shared experiences. celebrating the human experience na minsan, wala, nakakatawa siya eh. And I think it's such an underrated emotion just to laugh about. Kasi, ang gulo ng mundo, but I still find it so hopeful na nakakatawa pa rin yung ibang bagay. Tapos, ayun, ang galing mong mag-tweet. Totoo! Bakit ba hindi dinodog show? Hindi kita dinodog show! Sige. Ang galing mong mag-tweet na witty siya, tapos saktong naglalan siya. Ang ganda nung timing. Sa account natin to, no? Hindi din. Ano ba? Hindi, Saan ba? yun din. Kahit sa account mo din. Okay. Na, sige, kahit in normal conversation, sige. yung parang bigla kang magjo-joke na may nagsasalita. Okay, ako nagsasalita. Tapos biglang, idodog show mo ko. Hindi lahat kaya yung gawin. Minsan nga na-insecure ako. Sabi, ang galing, nakakatawa yun, ang galing. Naisip niya yun. Kasi, ang galing nung na-catch mo yun. Art din siya because it also has a lot of nuance to it. It could easily become offensive. It could True. easily become boring. Yun pala, diba? yun pala iniisip ko kung offensive ba siya. Huh? I mean, yung mga sinasabi ko, bago ko sabihin, yun yung parang checkpoint. Oh, kasi sabi ko kanina, sinasabi ko lahat, di ba? May checkpoint naman. Pero yun, even with that, nagiging entertaining pa din siya. Pero yun, ang taas ng respeto ko for stand-up comedy. I feel like there's really, really intelligent. Kasi, True, ang hirap, di ba? kasi parang, it's one kind of intelligence to analyze theories, to do mathematical equations, ganyan. Pero ibang talino ang kailangan para magpatawa. Kaya huwag mong maliitin. Ano ka ba? Papagalitan ako dito, ayoko na nga. Ang galing, sige. promise. As in, yung nanay ko, she's your biggest fan. As in, sabi niya, lagi siya nagko-comment, diba? Lagi nagla-like na, yun naman kayo. Yun, yung mga memes mo na pinopost mo sa wall ko lagi. Tapos parang, yung iba, minsan nakaka-insulto, minsan hindi. Pero lagi, alam kong they're all done out of love. Yun yung mga way mo para pakita na may pakika. Ay, love. Memes. Oh, it's our love language. Oh, diba? So, don't belittle it. Yes. Sige po. Ano ba? Did you learn more about Oo nga, yourself? no? Oh. Very slam book pala to. Oh, ang dami ko pang pwedeng sabihin sa'yo. Huwag na. Maubos na yung oras You're a gym natin. enthusiast. Ay, sorry. No, next. Oh, sige. Tapos na. Tapos na. Girl, Oo, tatlo lang tapos tayo, na. be. Ano ba? Oh, ano? Ang hirap na episode na to. Bakit? Nahirapan ako. Alam mo, Mm. kasi nahirapan kang mag-assign ng labels. Hanggang sa nahirapan. Inanalyze ako. Hindi. Ano? Nahirapan kang mag-assign ng labels sa sarili mo. You always find the need na ibang tao magsabi sa'yo. Pero kasi dun ka nakakuha ng validation. Now, I'm here to say it's okay to say it to the world. So, ulitin mo. Ano ba yung sabi? Doktor ako. At ano nga yung una? Sige, Improviser. Ako, ano to? Salita. Sige. Doktor ako at writer. Doktor ako at improviser. Doktor ako at reader. Doktor ako at cooking enthusiast. Pwede namang baker/cook. Iba Okay. naman yung sa chef. Okay. Okay. Cook. Tignan mo. Dahil dyan, doktor ako at host, ikaw. Doktor ako at Comedian, pwede yun. Sige. Nakakaya naman. Bakit? Hindi Sige. naman kailangan binabayaran ka. Sige. Oh, see, that wasn't so hard. Thank you, teacher. Ayun lang. Sana this episode also encourages our listeners na isipin yon ano yung mga bagay at mga hats na wine-wear nila outside of being a doctor. Ayun. Yun na siguro episode question. Doktor ako at blank. Oo nga. Diba? Kasi, Salamat, hindi mo na ako pinag-isip. it will always be a refreshing thing to learn more about yourself. Diba? So, if you like this episode and you like our podcast, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. Pwedeng sagot sa episode polls and mag-comment sa Spotify and YouTube. Ang komportable talaga ng upo niyan. Bakit, Lori? Ako hindi ako mapakali. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube. At Callroom Podcast on X, Instagram, Threads, and TikTok. Ayan. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server, kung saan pwede kayo makichika with us at iba pang mga ka-callroom. So each week, meron din tayong episode question that we post every Friday, 12 p.m.
to keep the conversation going. At sa mga gusto mag-submit ng questions, concerns, at chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa call room. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin sagutin in one of our future episodes dito sa Kwentong Call Room Podcast. Email. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Ayun, nag-slack na. Pwede naman kasing ganyan. Go. And alam mo, I think it's because of my feet. Oo nga. Hindi kasi sanay ako na hindi ko abot yung floor. Kaya, ganito. Pero ang dami mo na-achieve in life with your 3. Three Doctor what? ako at blank. Ikaw din. And nagagamit ko din naman siya sa pagdodoktor. Yeah. So, with that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Call Room. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.